Hi guys, welcome to my channel, and for today's video is about sa mga palmas ko. Ayan, kung makikita nyo, marami akong palmas dyan. Dadalhin ko yan doon sa aking bahay kubo dahil gusto ko uniform silang lahat. So reserve ko yan kasi tuwing umuwi ako doon, may dala akong palmas na tanim para sa aking bahay kubo. Kaya lang, pag wala ako, yung mga tao doon, dahil may bakanting lote doon sa harap ng bahay kubo ko, is doon nila nilalagay ang kanilang kambing. Kaya every time na umuwi ako, yung palmas ko patay na. Wala na kasi kinakain yung dahon. So, ayan, pag dito uli ako ay nagtatanim ako ng palmas para pag uwi ko may dadalhin na naman ako. So ito sila, ito the same sila na uri ng palmas. Iba't ibang uri kasi sila, hindi ko lang alam kung ano yung mga tunay nilang pangalan, pero ibang uri sila. Ayan, yan dyan, the same sila. Ito iba din na uri, ito iba din, the same silang tatlo. At ito ay yung anong tawag natin dyan, foxtail daw yan. So yung foxtail, if nakapunta ka sa city ng Cadiz, sa Cadiz City, yung sa plaza nila, yun po ay ang foxtail. So isang uri din ng palmas, pero another name. So I have two foxtail dito. Ayan yung isa, ito yung isa, ito din yung isa. Then meron din akong malunggay. So may tanim din ako doon na malunggay. So imagine that, mula ka sa syudad ng Bacolod, tapos uuwi ka sa barangay, sa Cadiz, may dala-dala kang mga tanim. So kasi doon, hindi naman ako makapagtanim kasi wala ako doon. So dito ako sa Bacolod, then every time na umuwi ako sa bahay kubo ko, kaya may mga dala-dala akong mga tanim para itanim ko doon. Kasi 2 days or 3 days lang naman ako doon. So pag doon ako, saan naman ako kuha ng itatanim ko? Unlike na nandito ako, marami akong maitatanim, kaya dadalhin ko na lang doon. So mayroon din akong spring onion. So dati mataba yan, kaso lang siguro nag-change yung mood niya kasi tuwing may kailangan kami, dito kami kumukuha. Ayan, hindi na siya tumaba, skinny pa sa chicken, skinny as chicken. Then I have alugbati, so spinach. Then the other one, hindi ko alam kung anong pangalan ng tanim na yan. So I have there also kamuti tinangkong. Ang taba-taba nung kamuti tinangkong ko noong few days, kaya lang kinain ng uod yung, sabi nila in Tagalog, higad ang tawag doon, but sa amin is iras. So higad pala siya, yung Makati, na kapag nakadapo sa skin mo ay nagkakaroon ka ng rashes, yun. Then meron din akong what we call that, tomatoes. So ayan yung tomatoes ko, hindi pa nga siya nagbunga, namatay na, so hindi siya napakinabangan, no. So sa aking top stories channel ay nandoon siya yung nung during na mataba pa sila ng kamuti tinangkong ko. So mataba pa sila, doon ko sila na-upload sa aking top stories. So speaking of top stories channel, siya ay na-demonetize noong August 20. Kaya ito yung Anas file ko is my second channel because I decided not to continue sa aking top stories. Dahil according kay YouTube, mayroon akong reuse video, which is hindi ko naman alam kung saan sa aking mga videos doon, dahil lahat na ina-upload ko doon is galing naman sa akin at ako ang may gawa ng aking mga videos. Binigyan ako ni YouTube ng
what we call that, pagpipilian. So dalawang option. Yung first option is yung gagawa din ako ng video na within 5 minutes length. So 5 minutes yung haba ng aking video. At sa video yun ay aking i-explain at ipakita kung paano ko inedit ang aking video. Then yung second option is pwede kong i-edit ang aking YouTube channel. Kaso, within 3 months, kailangan kong buuin ang aking watch hour. So, meaning, pwede ko siyang i-edit and ang aking watch hour ay mag-back to zero. At saka yung, when it comes sa aking subscribers, hindi po mawawala yung mga subscribers. Only yung aking watch hour ay mag-back to zero. At saka, kailangan ko sa aking shoots video ay magkakaroon ako ng 10 million views sa loob ng 3 buwan. So, the problem is, saan ko naman pupulutin ang 10 million views na yan? So, ang hirap, diba? So, at saka sa loob ng 3 buwan, kailangan kong buuin ang 10 million views. Oh my goodness. What a massive injustice, ha? Saan ko pulutin yung 10 million views? So, I decided na to continue my top stories channel and I make another one which is Ana's File. So, ito, and dahil kailangan ko ang mabuo ang 4 kWh, so I make a video na mahabang video, so it is ganito. And some people advise me also to make a long video so that I can upload it on this channel. Okay, so sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel na Ana's File, sa within 15 days, I have 176 subscribers. Thank you so much for subscribing me. Thank you so much for your support. To those who join me sa aking mga, what we call that, premiere, sa mga nagsubaybay sa aking premiere, sa mga nagko-comment, sa mga tumutulong sa akin ngayon, maraming salamat. At sana ay patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga masusunod pa na i-upload na mga videos. Sa mga nag-a-advise sa akin, thank you so much. Oh, it's going to rain. It's drizzling. What is drizzling, ha? Ano ba? Gatalithi, umaambon. Talithi in Ilonggo, umaambon. In Tagalog. Okay, so yung mga tanim ko nandyan. Okay, so again, thank you so much sa iyong suporta. At salamat sa pagkakataon na binibigyan nyo sa akin. I mean sa panahon na binibigyan nyo sa akin during premiere ko. Mega love shout out to J. Arlene Vlog, to Jeff's One Vlog, to Daddy J, to Zenos Mark, to Vibs Time, to Charis Vlog, to Idol Max Vlog, at marami pang iba. So, right now, hindi ko pa masyadong memorize ang aking mga bagong subscriber dito sa aking Ana's File. So, sa aking top stories ay mayroon akong 3,070 subscribers. At I hope na sa Ana's File ay malampasan ko pa si top stories, kasi top stories is nag-stop ako sa loob ng 1 year and 7 months. Right after na nag-for good ako from Singapore due to I don't have internet connection. So, napahinto ako ng medyo mahabang panahon at that's why hindi ko masyadong na work out
ang aking top story. So maybe hindi para sa akin si top stories dahil ang daming mga nangyayari na mga pangyayari sa top stories. Kaya so hindi yun siguro para sa akin at sana sa Anas file na ito ay maging matagumpay ako at dahil na din sa inyong tulong, dahil na din sa iyong suporta at sa pagsubaybay. And then I'll try my best sa Anas file ay magkakaroon ako ng which is more subscribers, more friends, and ano pa ba yung mas maganda pa compared to top stories. So actually sa Anas Files is parang mas okay yung aking mga videos dito at I think it's more easy sa akin compare sa top stories na I have to mag-isip pa kung ano ang mas maganda kasi parang wala din sa ayos ang top stories ko eh. So sa Anas Files is more on travel, nature, food. Dahil ang top stories ko ay ala MMK, ala mo kaya. So kasi dati na tumatanggap ako ng stories sa Messenger, true to life story, then ginagawa ko yon sa Facebook, ina-upload ko tuwing Sabado ng gabi 8 PM. Ini-edit ko at saka ginagawang ng story. Kaya nga top stories. Actually, yung top stories ay isang page na tambayan at only one page stories. So that's why medyo nahirapan ako kasi due to COVID, nabuo yung top stories dahil din sa mga taga-subaybay ko sa Facebook, and they encourage me to make it as a YouTube channel. Anyway, mega love shout out to Baby Nana of South Australia. Siya yung number 1 na tumulong sa akin dahil siya po yung taga-suporta when it comes to financial dahil sa mga papremyo sa story na ina-upload ko doon. So, mega love shout out to you, sis Baby Nana, there in South Wales, Australia. Mega love shout out also to those, hindi ko na pala kasama dito si Juliana Civil TV of Jamaica because doon lang sa top story. So, maybe I have to search her channel and I will message here so that you can subscribe me. So, ano pa ba? Sa lahat, to all my tambayan at Aliwan Group, maraming salamat sa lahat na suporta. To Janeline Jacosa, to Sis Lee, to Winley Castor, to all my friends in Manila. I forget sino ba yun? To Jeneline Jacosa, yung kamukha ni Jeneline. So, si De La Cruz. Oh my goodness. I remember her family name, but I always forget her name. And then to Lydia Macaro, to Marlon De Velos, to Gina Langidu, to Jeff Swan Vlog, to Rowa, Mami Rowa, and then sa marami pang iba. Hindi ko na kasi masyadong ma-memorize to Kontrabida Vlog, to Dalin Dapanlaban, to Babes Time, to sino pa ba? Yung to Rona Vlog. I think Rona is now in Manila. And to sino pa yung iba? To Mamita Vlogs and the rest na aking mga kaibigan na YouTuber. So, thank you so much sa inyong suporta right from the start to
Doña Cristina 82, to Palabrica Sisters, to JVL Vlog, to Rihan Vlog, to Rihan Vlog, and the rest. Oh my goodness. I have friend there in Indonesia, to Coxman Vlog, to Salman Coxy. Oh, Salman Coxy, he is in Vietnam. Miguel, shout out to Salman Coxy. And to all my Jamaica national friends, to Hotel Living, and the rest. Hindi ko masyadong ma-memorize. Okay, so yung view ko is the same pa rin na yung mga tanim ko dito. And now, special thanks to, oh no, it's on my mind but I can't speak it out. Ano ba yung problema sa akin? Nasa isip ko pero hindi ko masambit-sambit. Maybe I'm old na. No? Nagkaroon na ng something, I don't know what do we call that. Then, sa lahat na patuloy na sumusuporta sa akin ngayon, mula sa top stories until dito sa Anna's File, thank you so much. Okay, so ang dami kong pasalamatan. So maybe I have to write it down para next time hindi na ako mahirapang mag-recall. Kasi minsan, not only minsan, especially right now, nasa isip ko yung pangalan, pero hindi ko masambit. So kapag unlike na isulat ko, so babasahin ko na lang, 'di ba? Then ano pa ba? Marami pa akong dapat sabihin. Then, ano pa, so, isit aside na lang natin muna yun kasi hindi ko na alam kung ano yung next ko na sabihin. So, dito muna tayo sa mga tanim, oh, ang daming tanim. I like planting, I love to plant. Then, so, yung mga palmas na ito ay dadalhin ko doon sa amin, sa aking bahay kubo, para ipa-line up ko sa gusto ko kasi uniform silang lahat at para makaano sa araw ba, hindi direct yung ano ng araw sa bahay kasi may protection, sunscreen protection. Sunscreen protection daw. Oo nga, sunscreen. Parang sunscreen siya, 'di ba? Kasi hindi direct yung rays ng araw sa bahay, so maka-help siya para anong tawag natin, hindi direct yung init. Oh, yun na yun. Pasensya na kasi I'm not good in Tagalog, so like this, so something like that, parang ganyan siya. Oo, diba, everywhere here is my palmas, so the palmas is there until here. So ito is sorry, naubo ako. Ito siya is bamboo, Taiwan bamboo. Taiwan is bamboo. So I have here cute na lubi. Ayan. So like that. Mayroon siyang ano, palmas. So may mga palmas. So, maano siya yung init, hindi direct sa bahay. Ayan, ang ganda ng mga bulaklak. Now, they are so happy. O, diba ang tataba na nila? They are so happy. Kasi ang tataba na nila. Yan. So, gusto ko sa bahay kubo ko ay may mga palmas din. Kasi maganda yung palmas. Dahil, ano sila yung uniform at saka tuwid yung pagtubo nila. So, straight. Mas maganda yung straight, maganda tingnan, uniform. So, gusto ko kasi uniform. So, ayan siya. Yung ferns dati, namatay na yan. Akala ko mamatay na yung ferns. Kaso lang, dahil it's raining again. So, ayan siya. Tumaba siya. Oh my goodness. There is this iras. Ayan yung kumakain sa ano ko, oh, sa tanim ko. Oh, yung iras. Can you see that? Oh, that iras. Iras sa amin, pag sa Tagalog, higad. Tapos, sobrang kati. Sobrang kati ng, ano na yan? What we call that? Worm. Uod.
So mahirap yan kasi mangangati ka, magkakaroon ka ng red rashes, and it's a bit dangerous because it's very itchy. So ngayon ko lang nga nalaman na sa Tagalog higad pala siya. O diba ang ganda na ng tubo ng tanim ko, tapos kinakain niya yung mga dahon, busog-busog. Mamaya papatayin ko yung higad na yan. So ayan, meron ako ditong papaya na one, hindi ko alam kung pwede yan maluto kasi ang liliit, but the other one is here, but the other one is quite good, maliit pa lang siya. And then I have here also maraming bunga, so ito mas maganda, medyo okay kasi it's getting bigger. And I have here, can you see that? Ang daming bunga. Ayan siya. Oh, atis. It's atis. Oh, it's going to ripe. Matigas pa. Hindi ko alam kung kailan siya maluto. I think nasa 7 pa lang yung bunga niya. Bah, kala mo. Oh, ayan, may malunggay. So may chicken kami dito, kaya lang hindi namin pwede yan ihawin. Hindi naman akin yun eh. Inalagaan ko lang, pinapakain ko lang, pero hindi akin yung chicken. So tingnan nyo, as you can see, yung mga bulaklak kinain ng higad. Oh, the higad is there again. So kinakain nila yung tanim ko, oh. Yung tanim ko, yung bulaklak, oh. Patay na yung bulaklak, hindi na maganda. Dati maganda yan, ngayon pangit na kasi kinakain nila. Aswang. I like this because parang plastic siya. At parang artificial siya na tanim. O diba? So ayan na, oh. Yung malunggay na tinanim ko is nag-yellow kasi sa sobrang init. Oh, mainit. So nung isang araw may bagyo, but luckily yung bagyo is hindi siya masyadong nakaano dito dahil doon daw yun sa Cebu. So ulan lang at konting hangin, pero hindi naman as malakas na hangin. It's just medyo hindi naman what we call that, not strong. Okay, so not as strong, unlike sa mga dating bagyo ay malakas. And may kapitbahay is siguro natingala siya, siguro nagtaka yung kapitbahay ko bakit ako nagsasalita in front of camera, kasi yung cellphone ko hinahawakan ko, diba? So siguro nagtataka siya kung bakit ako nagsasalita kasi ang lakas ng aking boses. Let him be, he just passed by, but he stared at me. And it seems like he is a bit confused. What am I doing here? So ayan na, yung spring onion ko. Oo, nakarating naman tayo sa spring onion. Saan na ba yung kwento natin? I almost forget na kung saan na yung kwento natin. O sige na, nandoon na tayo sa malunggay ko, kung bakit naging dilaw ang aking malunggay. Because due to init. So noong nag-init, ang mga tanim dito ay naging yellow lahat. I thought they are going to die. But luckily, they survived. Now they are alive again. So again, sa lahat na tumutulong sa akin, thank you so much. Sa nag-subscribe sa akin, thank you so much. And God bless us all. Sana ay lahat tayo ay maging successful dito sa ating mga YT channel. So it's my second channel, Anna's File. And then sa aking top stories, hindi ko na lang yun ipatuloy. I decided not to continue, but I still have to use that. Pero hindi na ako mag-upload doon kasi nga hindi na ako monetize. Na-demonetize siya noong August 20. And right after that, August 20, nung makareceive ako ng email mula kay Lulu YT,
decide uli ako na gumawa ng bago instead of i-edit ko ang aking top stories. So, ang aking channel, Ana's File, is now 15 days na siya. And sa loob ng 15 days ay mayroon akong 176 na subscribers. So to all those 176, thank you so much for your support. Thank you so much for your presence. Okay, for helping me. Para mabuo ko uli ang requirement ni Lulu YT, which is 1,000 subscriber and 4 KW hits, which is sa loob ng isang taon. So, how I wish na bago magdating ang isang taon ay mabuo ko na ang aking W hits at ang aking subscribers. Unlike sa top stories ko dati, more than 1 year ko siyang nabuo because that time, it's really hard para mabuo ang isang 1,000 subscriber. Unlike ngayon, sa dami-dami ng mga vlogger, medyo madali na siyang mabuo. Some, nagkaroon lang ng 8 months. And the rest nga kung talagang masipag ka at talagang active ka, masipag ka mag-upload, especially sa mga shorts videos, ay mabilis lang makabuo ng 1,000 subscribers. Ano pa ba ang sabihin ko? Kasi parang nasabi ko naman lahat. And then, kung any suggestion, kung mayroon kayong suggestion about sa aking channel, sa Ana's File, you are free. I mean, kung mayroon kayong i-suggest about sa aking YT channel, feel free to suggest. I am willing to makinig ba para kung ano yung magandang gawin para sa channel ko. Kasi syempre, mayroon din kayong ideya na mas okay compared sa akin. Then, again, sa lahat na nakasuporta, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin right from the start until dito sa aking Ana's File. Thank you so much. At ano pa bang sabihin ko? And then, parang nakalimutan ko na. I mean, parang hindi ko na alam kung ano pa yung mga sasabihin ko dito. So, maybe tomorrow naman ako mag-record, mag-isip ako kung ano pa ang aking mga dapat gawin para sa aking bagong channel. Kung ano yung mga mas magandang gawin para ma-improve ang aking mga recording sa aking mga videos at kung ano ang mga mas magandang topic or mas magandang i-upload sa aking YT channel. Dahil sa aking top stories is parang hindi yun nasa ayos. Nung una it was okay, pero nung huli is parang hindi na siya angkop. Yung mga videos ko is parang hindi angkop sa aking pamagat ng aking channel. So, actually sa Ana's File medyo mas okay kasi I think medyo mas madali dito kasi Ana's File, pwede ka lang naman maka-record ng anything kasi videos mo, so files mo yun, di ba? So anything na pwede mo siyang i-upload. Pero mas maganda yung medyo may mapakanabangan ba. Pero mas okay ngayon kasi
makagawa ako ng video, makagawa ako ng medyo maayos. Unlike sa top stories ko dati, it's so mahirap dahil limited ang paggamit ko ng cellphone when I was in Singapore. So parang nakaw-nakaw portion din siya. Pero after all sa mga nangyayari, naka-survive ako at nabuo ko din yung aking watch hour at subscribers at na-monetize din siya. So 2 times akong pinadalhan ni YT ng aking Google AdSense. Yung unang Google AdSense ko is when I was in Singapore dahil doon naka-address ang aking channel, but dahil it's out of my mind naman na uuwi ako para mag for good. At after 2 years, I decided na mag for good. So, kailangan kong gumawa uli ng address dito sa Pilipinas. So, I have to apply para sa panibagong Google AdSense para maipasok sa aking bank account ang aking sahod instead of doon sa Singapore. So, sa lahat na tumulong sa akin noon at ngayon, maraming salamat. At sana ay patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga masusunod pa na mga i-upload dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. It's time to say bye-bye and have a nice day. God bless us all. Bye!